Yun mga bossing, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-debone ng baboy mga bossing dito sa pwesto namin. At yung gamit natin dyan ay orange na handle na kutsilyo at inuna natin dyan yung part na tenderloin. At ito yung isa sa pinaka malambot na parte ng baboy mga bossing. At syempre, isinama ko na rin dyan yung pilya o yung tinatawag na tampalin. At gusto ko lang paalala sa inyo mga bossing na iba't iba nga kami ng way o pamamaraan ng mga butcher sa iba't ibang bahagi ng palengke, lalong-lalo na yung mga butcher na nagtatrabaho sa abroad, iba kami ng pamamaraan dyan mga bossing. Gusto ko lang ipaalala sa inyo. At ayun, natanggal na natin yung pata sa hulihan at ang isusunod naman natin tanggalin ay yung tinatawag na hamlig o pigi ng baboy gamit yung malaking panadtad natin mga bossing. Yung ibang mga butcher, mga bossing ay hindi na gumagamit ng malaking pilang o malaking itak dito sa pagputol ng buto sa gitna ng hamling. Ang ginagamit lang nila yung kanilang kutsilyo na ginagamit. At ayan ang mga bossing, tingnan nyo mabuti kung paano ako magtanggal ng buto-buto sa hamling. Yung iba ang ginagawa dyan ay tinataga na lang nila para hindi sila nahihirapan. Pero tayo, ginagawa natin ay sinusungkit lang natin yan ng kutsilyong ginagamit natin mga bossing. Pagkatapos natin matanggalan ng buto yung hamleg mga bossing, ang susunod naman natin dyan ay babaakin natin yung limpo saka porcha. Paghihiwalayin natin yan mga bossing, yung gagawin natin dyan ay tatagain natin yung mga buto na nakikita nyo. Kung isa ka sa mga baguhan na katulad ko, gusto ko lang sabihin sa iyo na bawat buto, yun lang yung tatagain mo para hindi ka mahirapan. Para hindi masira yung pork chop at limpo mga bossing. At kung mapapansin ninyo, maliit lamang yung ribs na makikita ninyo dyan. Dahil sa iba, mga bossing, nakikita ko sobrang lalaki at sobrang lalapad ng mga ribs nila. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo mga bossing na iba't iba kami ng way o pamamaraan kung paano kami mag-debone ng baboy. At ito yung paraan na natutunan ko at ito yung paraan na nakagisnan ko mula nung may trabaho ako dito sa palengke. At kung mapapansin yung mga bossing, yung limpo natin ay may dulo o yung hinahawakan ko, kung napapansin nyo hinahawakan ko, yun yung tinatawag na pecho mga bossing. At pagkatapos nating mahiwala yung pork chop at limpo mga bossing ay susunod naman natin dyan tatanggalin yung spare ribs na tinatawag na nakadikit sa kasim. At kung mapapansin niyo mga bossing, maliit lang yung ribs natin dyan. Ganyan talaga kami gumawa ng spare ribs dito sa pwesto natin. At kailangan natin gawin kapag magtatanggal tayo ng paypay, lilinisan natin yung mga laman ng baboy o tinatawag na lamad-lamad. Tinatanggal natin yan. At kung mapapansin ninyo, sinusungkit ko lang yung buto-buto o yung dugtungan ng paypay o shoulder blade na tinatawag sa unahan ng pata. Yun yung hinahawakan ko mga bossing, ayun yung pata na unahan na makikita ninyo na nakadisplay dyan sa mga palengke na malapit sa inyo. At ganito ako magtanggal ng shoulder blade mga bossing. Ang ginagawa ko dyan, hinihiwaan ko muna sa ibabaw na sagad hanggang sa paypay. At ang ginagawa ko, sinusungkit ko yung kabilang gilid niya at pinapaikutan ko ng kutsilyo sa ilalim hanggang mahiwalay yung buto niya sa laman. At ang gagawin ko pagkatapos ko maikutan ng kutsilyo ay itutulak ko paunahan hanggang sa humiwalay yung laman niya sa kasi mga bossing. Kung papansin nyo, tinulak ko sa unahan hanggang sa matanggal ko yung paypay sa kasi. Yun lang mga bossing, sana meron kayong natutunan sa ating video. Huwag niyong kalimutan i-follow yung ating Facebook page. My name is Nathaniel Gitgitin. God bless inyong lahat.